Hello, hello mga friend. Ay, nagpapaano ako ng ah, taba ng baboy kasi magluluto ako ng bagoong galing Bacolod. Ayan. Luto ng ating baboy at saka bawang. Lagyan na natin ng bagoong. Ayan o, bagoong. Bagoong, ano yan, purong hipon. Purong hipon na bagoong. Iluto natin sa taba ng baboy. Yan. Wala kasing maghahawak ng aking cellphone. Kaya babalikan ko kayo saglit. Ayan mga friend, nalagay ko na yung bagoong hipon yan. Purong hipon. Yung bagoong na galing Bacolod. Puro hipon talaga yan. Giniling na hipon. Ganyan yung bagoong ng Bacolod. Tuyo siya. Tuyo. Puro. Purong hipon. Yan. Ang bango niyan mga friend. Ang bango. Naamoy nyo ba? Naamoy nyo ba? Nilagyan ko yan ng sili para medyo maanghang siya. Yan, ganyan. Pero parang kulang pa yung kanyang mantika. Dagdagan natin ng mantika para magmantikang mantika talaga siya. Yan, ganyan. Bagoong galing ng Bacolod, the city of smile. Yan ang bagoong namin doon. Pwede mo siyang ibalot at saka kahit ibato mo po siya. Titigas. Yan na kapag nagluto ka, durugin mo talaga siya para maluto lahat. Saka medyo may alat ng kaunti yan. Ang ginagawa ko dyan, dinadagdagan ko ng asukal para siya, hindi masyadong maalat kasi sa panahon ngayon bawal sa atin yung maalat. Yan, yung namumuti-muti, bawang ko yan, bawang. Yan, ang lutuan ko maitim na. Kasi kahoy po. Kahoy ang ginagamit ko. Ayan, lagyan natin ng asukal. 1/4 yan ang ilalagay kong asukal para yung alat niya mawawala. Ang mangyari niyan, tamis anghang siya, tamis anghang. Maalat na may tamis anghang, ganyan. Pero kung ikaw naman gusto mong kumain na maalat-alat lang siya, ikaw na bahala. Kasi ako tuwing luto ko niyan, nilalagyan ko ng ganyan kasi yung mga bata ayaw nila ng napakaalat. Meron din naman siya kasi ito medyo na siya, yung tinatawag nilang laon ba, yung na lumang bagoong, ibig sabihin yung na ipon nila ng ilang buwan kasi iba din yung mukha ng bagong gawa pa lang. Parang ang kulay niya kulay pink. Ito kasi ang kulay niya parang brown na siya. Kaya tinitikman ko kung ang lasa niya matamis-tamis na. Ganyan ang bagoong ng Bacolod. Yan mga friend, dinagdagan ko ng konting asukal kasi medyo maalat pa siya. Yung iba niyan, pag nagadaan, pag naamoy nila, ay ano ba yun? Mabaho. Mabaho daw ang amoy.
Naamoy nyo siguro yung hipon, di ba? Kapag nagluto kayo ng hipon, di ba? Parang may amoy-amoy, may ano, ganun siya kasi purong hipon nga siya. Ganun lang ang lahat naman na bagoong, ganun ang amoy eh. Pero ang sarap kainin. Bagoong nga eh. Yan nga, tinatawag silang bagoong kasi may amoy. Pero kapag kinain mo na, sobrang sarap. Ganon talaga ang bagoong. Iba din yung bagoong alamang kasi ano lang yan siya. Ang bagoong alamang naman, hipon-hipon lang na ano, ito naman, puro talaga siyang hipon. Pasayan ba? Masarap to sa ano, iulam mo sa manggang hilaw. Manggang hilaw. Sarap yan sa manggang hilaw. Ang ating bagoong. Pain-in na yan kasi wala ano na. Kasi hindi rin maganda yung sobrang ano kasi yung asukal niya tumitigas yan kapag sobrang luto. Pati yung bagoong mo titigas. Yan. Yan. Pero hindi ako masyadong kumakain nito ng bagoong kasi bawal sa akin. Tikim-tikim lang. Kasi kapag may diabetes ka, bawal yung mga maalat. Mga bagoong bawal. Kaya nagluluto ako nito para lang sa mga bata kasi gusto nila yan ulam. Pag may manggang hilaw, yan, pang ano nila yan, pang sausawan sa manggang hilaw. Yan, ganyan o. Ganyan ang pagluto, may nagmamantika. Mamantika siya. Kasi ang nilagay, ang hinalo ko dito, taba ng baboy. Taba ng baboy. Para marami siyang mantika. Yan. Sino, comment lang kayo mga friend kung sino nang nakatikim nito ng bagoong galing ng Bacolod. Bagoong ng Bacolod. Ganyan. Tuyo siya. Di ba yan o, kadami-dami nang niluto ko. Pag nilagay ko sa garapon yan, sobra na sa garapon. Ayan o. Oh, isang garapon niya na ganyan. Pero konti lang ang nabawas ko na niluto ko. Pero kapag naluto siya, ganyan. Dami na, sobra isang garapon na. Kasi yung bagoong na ganito, ano talaga siya, purong hipon. Giniling na hipon. Kita mo naman yung mga mata-mata ng hipon o ayan o, maitim. Baga ano yan siya, pigang-piga at saka purong-puro kaya tuyo siya. Pero kapag iniluto mo, dumadami. Ganyan, konti lang ang niluto ko pero marami siya oh, tingnan nyo. Sobra na yan isang garapon pag inilagay mo sa garapon. Masiksik kasi siya kapag hilaw pa na hindi mo naluto. Pag niluto mo na siya do parang dumadami. Kasi nagkakaroon siya ng mantika, parang nagkaroon siya ng tubig, kaya dumadami siya. Yan, ganyan mga friend. Ganda. Ayan mga friend, napakita ko sa inyo kung ano ang ano ng bagoong natin, yung bago at saka yung parang luma na bagoong, yung na ano na ba, na imbak ba ng matagal sang sa bago. Oh, ito yung naimbak ng matagal, 'di ba? Parang brown ang kulay niya, yan oh. Yan.
Ayan mga friend, ipakita ko sa inyo yung kulay ng bagoong na matagal na siyang ginawa sang sa bago. Ayan o, yung niluto ko kanina, ito yung medyo luma na. Yung unang ginawa ba kasi o, tingnan mo yung kulay. Meron siyang may maitim-itim na. Yun, ano na yan. Kung sa palay, ano na siya, yung laon ba, laon. Kung sa palay o kaya sa tao. Matandang dalaga o binata, ganon. Ang bago naman, itong kulay niya. Ito bagong gawa talaga to. Ayan. Ang kulay niya ng bago is parang pink. Ayan o, yan. Nahaluan siya ng luma. Pero ibilagay ko yan yung isa na ito. Ilagay ko yan dito kasi yan ang kakulay niya. Ang kano niya. Pero itong kulay pink na yan talaga ang bagoong kasi parang dalaga ba kung ihawig natin sa tao kapag dalaga, russet cheeks ba. Yan, dalagang dalaga ang kulay, maganda. Yan, manamis-namis yan ang ano niya. Yung lasa. Manamis-namis. Ito naman yung dating gawa na medyo may alat na ng kaunti. Kaya pag nagluto, nilalagyan ng asukal. Dalawang kulay oh. Yung isa, yun yung dati niyang bagoong. Tapos yung isang kulay, yung kasunod na paggawa. Ang bagong-bago talaga ito, yung kulay pink. Yan. Yan ang talagang bago. Yan na, iba-iba ang kulay ng bagoong. Iba-iba din ang lasa. Kasi pag yung ganyan, parang ano na siya, tumagal na ba yung asin niya na nanuot na sa kanyang bagoong. Ito naman yung bago, ang ano niyan, ang lasa niyan medyo manamis-namis kasi ang ano niyan, ang kanyang asin hindi pa masyado nanuot sa katawan. Ganyan. Naintindihan niyo bang paliwanag ko mga friend sa aking bagoong? Oh. Yan. Pero kahit ganyan yan siya, masarap, mabango, napakabango. Ang sarap iulam. Yan, ganyan. Okay, napaliwanag ko na sa inyo, mga friend. Sana naintindihan yung paliwanag ko. Yan, takipan natin kay baka langawin ba. Magkaroon ng tao. Yan. Yan ang aking lalagyan. Ayan na mga friend, oh. Naluto na yung bagoong ko. Diba? Kaunti lang yun ang niluto ko. Pero ito na siya, oh. Isang garapon na malaki at saka itong maliit. Ayan. Ayan mo. May nagmamantika talaga siya. Kasi taba ng baboy yung nilagay ko dyan. Ayan. Ganyan. Kahit konti lang yung lulutuin. Shhh. Ganyan ka, konti lang ang lulutuin mo, pero pag naluto na, ang dami. Yan, ulam ko ngayon. Ano yan? Manok na may lupo. Lupo. Ngayon pa lang ako kakain. Manok na may lupo. Yan. At saka, ayan na yung bagoong, oh. Iuulamin ko na. Uulamin na yung bagoong. At saka yung tuyong sapsap. Yan. Ano ba itong prito ni Buswaki? Si Buswaki nagprito nito. Oh. Yan ang ulam ko ngayon. Gulay at saka tuyo at saka bagoong. Pero konti-konti lang kasi bawal ito sa akin yung mga maaalat. Para sa mga bata kasi gustong-gusto nila yan. Yan. Shout out kay Ma'am Marlinda Official Vlog, kay Ma'am Edita Mix Vlog, Michelle Ondis, Buswaki Official, Kawaki TV Official, Papa Lulu, Apin TV Official. Shout out.
At saka kay Ma'am Miles Cherer, Ma'am Nora Bryant, Ma'am Asuncion Encarnacion. Shout out sa inyong lahat. Kay Ma'am G ng Middle East, LB Barin. Shout out mga sis. Yan. Ay, sino pa ang hindi ko na shout out? Shout out sa lahat-lahat. Mga friend, support ng ating Friend Mix Vlog. Pag ang ulam natin ay bagoong at saka tuyo, hindi talaga nawawala yung langaw. Yan, ganyan mga friend. Tingnan mo naman yung bagoong ko, parang akala mo candy. Yan. Ang sarap. Yan, mapadami na naman ang kain ko nito. Shout out sa lahat. Bye bye na po.